Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Dati akala ko para sa akin ang ginagawa mo. Para protektahan ako sa maling pagtingin ng mga tao sa paligid mo. Pero ang totoo, para sa iyo lang naman ang lahat. Dahil natatakot kang tanggapin na mali ang desisyon mong magpakasal sa akin. Pagod na ako. Pagod na akong magsuot ng maskarang Bakit naman kasi ang daming matinong lalaki? Pumatol pa sa badugan. Ngayon, tuloy, pati ilong at tubig. Kahit bigas na isang saing. Puro paasa rin sa bahay. Mabwisit! Haling tapat, kakahilata pa. Tina, ano man ba yun? Anong sabi ko sa'yo, Roniel? Pasok mo sa kaliwang tenga, tapos ilabas mo sa kanan. Tuwing umaga na lang bunganga ng nanay mong alarm clock natin. O sige na, mabuti pa bumangon ka na. Sabay na tayong umalis papunta sa kanya-kanya nating trabaho. Sakit ng ulo ko eh. Oh, hindi pa rin ba nawawalang sakit ng ulo mo? O sige na, bumangon ka na para makapag-almusal na tayo. At para makainom ka uli ng gamot. Parang ayoko lumabas. Ah? Baka pandilata na naman ako ng nanay mo eh. O anong gusto mo? Dito ka nalang maghapon sa kwarto. Makikinig salita niya. Naku, sinasabi ko sa'yo, hanggat naririto tayo, hindi titigil yan. Sige na nga, sige na nga. Kaya nga, pagbutihin natin ang pagtatrabaho para makaipon at makaalis na rito sa bahay. Magkano na ba naipon nyo? Baka pwede na kayo mag-down sa bahay tapos ang monthly na hulog. Medyo magaan naman, di ba? Kaya mo naman yata eh. Naku, Tito, yung gatas pa ng bata, yung araw-araw na panggastos, kahit nga pang down payment, kulang pa kami. O ano? Pahihiramin kita. Uy, Para ka bang binibiro? totoo? Oo! Para naman makahinga na kayong mag-asawa. Tito Gabi, thank you. Nasasakal ako. Uy. Totoo talaga yun Hindi mo ako ginu-good time. Isa pang tanong. Babawiin ko ang sinabi? O sige na, oo na, naniniwala na ako. Pero Tito, Oh, ano na naman? pautay-utay kong babayaran yan Kasi alam mo naman. Huwag mo na yung problemahin. Alam mo ikaw, para kang ibang tao. Ay, naku talaga si Tito. Alam mo, ikaw talagang pinaka-paborito ko sa lahat ng kapatid ni Mama. Saksakan ka kasi ng bait. Blessing ka sa akin talaga. Nasa na yung pangako mo sa akin? Ay, nako. Nandyan ako eh. Sorry talaga, Tito. Promise, ihahanap kita ng ibang ka-blind date. Puro ka promise eh. Paano naman palaging umaatras yung nakukuha ko? Pero may plano akong iset up sa'yo. Siguradong magugustuhan mo yun. Maganda na, matalino pa. Sabi mo yan, ha? Ma? Ano? Wala ba kayong plano mag-abot man lang kahit 20 para sa mga gastusin dito sa bahay? 20? Oo! O eto 20. Ay, Diyos mio. Kung hindi ko pa kayo dakdakan, hindi niyo pa maalala ang obligasyon niyo? Ano akala niyo? Mga estudyante pa kayong pinag-aaral at binibigyan ng allowance, tapos lahat libre? Posensya na ho. May mga binabayaran din kasi kami ni Ronel. Paano binayaran? Yung mga ino-order niyo sa online. Na maya may kumakatok dito ng delivery boy. Puro kayo luhon niyang asawa mo. Hayaan nyo. Baka sa susunod na buwan, makalipat na kami. Wey, ilang taon na yan sinasabi, Tina. Pero ano, hanggang ngayon, heto pa rin kayong dalawa. Nakasiksik sa ilalim ng saya ko. Ay nako, ewan. Siguro nga, kasalanan ko ito eh. Ako ang dapat sisihin dahil pinalaki kitang hindi marunong gumawa ng desisyon sa buhay. Kasalanan ko yata eh. Kung bakit hindi ka natutong mamili ng tamang taong mapapangasawa mo.
Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mukhang kahit isama natin yung ipahihiram ng tito mo, kulang pa rin eh. Ronel, wala ka na bang ibang maisip na paraan? Wala na eh. Naman, mag-isip ka. Kahit mag-isip ako na mag-isip, wala na. Ano ba yan? Wala na akong ibang mapagkukunan ng pandagdag. Ay, i-deposito na lang muna natin sa bangko yung ipapautang ni Tito Gabi. Tapos, baka naman pwede ka mag-loan. Hindi na naman. Nakakayang mag-loan. Bakit ka mahihiya? O hindi mo naman wawaldasin yung pera? Kakarampot lang naman ang sweldo ko sa trabaho ko. Baka mamaya niya wala nang matira sa akin tuwing payday. Mag-ipon pa tayo. Ilang buwan pa. Kaya mo ba bang tiisin dito sa bahay? May choice ba tayo? Sasanay na naman ako eh. No? Wala pa nung nililigawan kita. Ganyan na sa akin ang nanay mo. Palibasa, mas gusto nilang mapangasawa mo yung ex mong family friend nila. Ay, huwag nang natin pag-usapan yan. Di ko lang maunawaan kung bakit masyado silang wiling-wili sa ex mo na yun eh. Niloko ka naman nun, di ba? Oh, Ronel. Una. Ah. Sige na. Tulog na tayo ng maaga. Para maaga rin tayo magising. Para hindi tayo gisingin ng alarm clock. You mean 10 years ang age gap namin ng tito mo? Oo. O bakit? 10 years lang naman. Tsaka isa pa, young looking si Tito Gabi. Mabait, matalino, stable yung trabaho, tsaka understanding yun. Hindi ka magsisisi sa kanya. Grabe ka mag-build up sa kanya, ha? Eh kasi naman totoo. Sa dinami-dami ng trabaho mo, may time ka pa talagang mag-set up ng blind date para sa kanya? Aba, hindi ako makakatapos sa college kung hindi dahil sa kanya. Bakit? Siya ang nagpaaral sa'yo? Oo. Eh kasi nakikita niyang nahihirapan sina mama at papa. Dahil nga marami kami magkakapatid. O, di ba? Kaya nga sabi niya, siya na raw yung bahala sa akin. Minsan nga, iniisip ko. Kasalanan ko kung bakit hindi siya nakapag-asawa agad. Imbis na mag-settle down nagtrabaho pa siya na nagtrabaho para papagtapos lang ako. Wow! Mukhang parang ngayon pa lang gusto ko nang siyang pakasalaan. See? Lalo na kapag nakilala mo pa siya. Ay, teka muna. May iba nga pala ako. Ano na yung plano mo sa inihaalo kong bahay sa'yo? Ay, isa talaga yan sa dahilan kung bakit kita pinuntahan. O bakit? Kukunin mo na. Pwedeng i-reserve mo muna. Di na naman! Hindi pwede! Oh, sige no. Please lang, Connie. Para ano pa't mag-ibigan tayo? Bakit pa? Ano pa ba ang problema? Kulang pa yung pera namin ni Ronel. Sige na. Kailan niyo kukunin yon? Sabi mo, Ronel, magre-resign ka sa trabaho? Pinag-iinitan kasi ako ng sekretarya ni Boss eh. Baka kapag hindi ako umalis, kung ano pa magawa ko sa kanya. Naman! Ngayon pa talaga, ha? Magdadalawang taon na ang anak natin. Ang dami rin nating binabayaran. Hindi ko nga gusto yung mga katrabaho ko. Hindi mo ba kayang magtiis? Ganyan din yung dahilan mo sa akin ng 1 taon. Maganda sana yung trabaho mong yon kasi nga malaki yung sweldo. Kaso nga, may nakaaway ka rin. Bakit ba? Palagi ka na lang may hindi nakakasunto. Hindi ko kasalanan yun. Palagi akong pinag-iinitan eh. Palibasa, paborito ako ni Boss. Kaya naiingit yata sa akin yun. Ay, please lang, huwag ka na mag-resign. Hindi na naman. Tolerable naman ang sitwasyon. Nasasabi mo yan kasi hindi ikaw ang nasa posisyon ko. Siguro tinatamad ka lang. Ano sabi mo? O yun yung napapansin ko sa'yo
Kapag nagsawa ka na sa trabaho mo, maghanap ka ng dahilan para mag-resign. Yan ba talaga pagkakakilala mo sa akin? Ha? Ha? Pareho pala kayo ng nanay mo ng pagkakakilala sa akin. Tamad, batugan. Sinasabi ko sa iyo, ha? Huwag kang magre-resign ngayon. Kung ayaw mo, layasan ka namin ng anak mo! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tana, baby ko. Tana. Ano ba? Kanina pa iyak na iyak yung anak niyo. May lagnat yan, hindi ba? Eh, bakit hindi mo ipa-check up? May iniinom naman ho siyang gamot, ma. Sa tingin mo, ayos na yon. Hayan nga, hindi tumatahan eh. Kanina mo pa sinasayaw yan. Tatahan din ito, ma. Hintay ko na lang si Tina. Bakit mo pa hihintayin si Tina? Ay naku, ewan ko sa'yo. Bahala ka nga sa buhay mo. Ikaw naman kasi anak. Tahan na. Tahan na. Huwag ka maingay. Ano? Bumaba na ba lagnat? Hindi pa, pero nakatulog na eh. Tingnan ko nga. Diyos ko, ang taas ng lagnat ni EJ eh. Tsaka bakit pinatulog mo lang ang bata? Dapat tinakbo mo na sa ospital. Kasi... O ano pang ginagawa mo? Kumuha ka na ng masasakyan. Pero... Bilisan mo! Kailangan madala si EJ sa ospital. Oo, sige. Napakapabaya mong ama! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Asa na magaling mong asawa, ha? Ma? Nako, kung natagalan pa kayo, baka namatayan na kayo ng anak. Mga pabaya. Nagpapahinga. Kinuna ng dugo. Ang sabi ko kasi nung umaga pa lang, dalhin na sa ospital yung anak nyo. Ayaw. Dahil hihintayin ka pa raw. Nakita mo na kung anong klaseng padre di pamilya yung asawa mo? Ma. Kung may nangyaring masama sa apo ko dahil sa kanya, malalayasin ko talaga yan sa bahay. Hindi niya naman kasi alam kung paano gagawin. Ano bang alam niyang asawa mo, Hatina? Tamad na, mahina pa ang loob, at wala pang disposisyon. Tostado yata utak niyan eh. Hindi makapag-desisyon ng mabilis. Padre de pamilya na siya. Ano ba akala niya? Naglalaro pa kayo ng bahay-bahayan? Shh! Tama na ma, okay, maingay. Hayaan niyo pagsasabihan ko. Baka mamaya maistorbo si EJ. Namumuro na sa akin yung asawa mo, Tina. Namumuro na sa akin yan. Tina? Kain ka na muna. Dinalang kita ng hapunan. Eto, nakahanda na. Kumain ka na muna. Ako na muna dito sa tabi ni EJ. Ikaw, kumain ka na ba? Huwag mo na ako alalahanan. Okay. At saka, Tina. Ano yun? Sorry talaga. Hindi ko naman inakalang dengue na pala yung dahilan ng lagnat ni AJ. Akala ko, ordinaryong lagnat lang. Patawarin mo ako kung minsan inilagay ko sa alanganin ng buhay ng anak natin. Pagpasalamat na lang natin okay na si AJ. Baka sa makalawa, pwede nang lumabas. Patawarin mo ako sa lahat ng mga pagkukulang ko, ha? Ronel. Ay, siya nga pala.
Nag-resign ako sa trabaho ko. Tinuloy mo pa rin pala. Kahit nasabihin ko ayoko. Pero may bago na akong trabaho. Totoo? Ay, finally! Salamat sa konsiderasyon mo sa amin, Connie. Akala ko after 48 years niyo pa makukuha ang bahay. Buti naman. At na makalipat na kayo. Maganda yung trabaho ngayon ni Ronel, kaya nga nakaipon kami agad. Yung asawa mo, hindi takot mag-resign at maghanap ng panibagong trabaho. Napansin ko lang, ha? Maikli kasi yung pasensya niya. Ayaw nang nagtitiis, lalo na sa mga katrabaho. Buti na lang, nakakahanap ka agad siya ng ibang trabaho. Anyway, aayusin ko munang lahat ng mga papers, tapos bahala na kayo kung kailan kayo lilipat. Excited na ako maglipat bahay. Congrats! Punuin nyo ng pagmamahal ang bago niyong bahay para makarami pa kayo ni Ronel. Ha? Ano? Ikaw talaga? O bakit? Isang anak lang ba ang gusto mo? Isa pa nga lang yung anak namin, hirap na nga kami. Paano pa kaya kung marami? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano to? Picture ng bahay namin, Tito. Oh? Lilipat na kayo? Oo. Tito Gabi, maraming salamat talaga sa tulong mo. Kailan kayo lilipat? Pwede kong pahiraman sa sakyan ko. Naku, Tito naman, ang dami ko ng utang na loob sa inyo. Ayan ka na naman eh. Salamat talaga, ha? Kaso, di ako marunong mag-drive. O hindi ipagdadrive ko kayo. Tito Gabi. Para tong baliw. Huwag ka kamiyak dyan. Talaga. Thank you so much. Talaga. Kung pwede nga lang, ipagpapatayo kita ng rebulto. Basta ba kasing guwapo ko eh. Ay, syempre naman. Sabihan mo ako ng one day before kayo lumipat ha. Para makapagpaalam ako sa office. Yes, Tito. Sana biyayaan ka pa ng Diyos dahil dyan sa kabutihan mo sa aming mag-asawa. O, baka may naiwan pa kayong mga gamit, ha? Okay na, Ma. Siya, sige. Ate, Hmm. hindi ka sasama? Bakit ba ako sasama? Hindi na nga magkasya sa sasakyan mo yung mga gamit mo nga yan, eh. Saan mo ako pauupuin? Sa top load? Pwede. Hoy, Gabi, tigilan mo nga ako, ha? High blood ka na naman agad. Dapat masaya ka kasi may sarili ng bahay ang anak mo. Sa wakas. Anong gusto mo? Magtatalon ako rito. Siyempre naman masaya ako para sa inyo, Tina. Pero isa lang ang palagi kong sinasabi sa iyo. Turuan mo yung asawa mo na maging masipag at maliksi. Kasi kung palagi siyang ganyan, abay pupulutin kayo sa pansitan. Bakit? Akala niyo ba dahil may bahay na kayo? Solve na ang problema niyo? Oo. Puro ka, oo ma. Oo ma. Yes, Ma. Hindi mo naman nagagawa. Ewan ko sa iyo. Ate naman, dapat good vibes lang. Yan ba pa-send off mo sa mag-asawa? Ang mabuti pa, lumarga na tayo, Tina. Alis na kami, ate. Ma, maraming salamat sa lahat, ha? Salamat sa pangunawa mo sa amin ni Ronel sa loob ng halos 5 taon dito sa bahay. Oo na, sige na, lumargan na Thank you, kayo. thank you. Huwag ka na magdrama dyan.
Oh, natapos din. Tito, inom mo na kayo tubig. Ay, salamat, Ronel. Oh, pawis na pawis ka. Nagabad ka na ng t-shirt. Baka sumakit yung likod mo niyan. Ayos lang yan. Ang init eh. Palibasa, puro pader ang nasa paligid ditong bahay. At Tito, salamat sa lahat ha. Napakarami na naming utang na loob sa inyo ni Tina. Mag-asawa talaga kayo. Pareho kayo ng bukang bibig. Basta maraming salamat. Hindi namin dito makakalimutan. Papasyal na lang ako rito sa inyo na madalas. Welcome na welcome kayo rito. Eh si Ate Pet, welcome din ba? Kahit naman ganun si Mama, alam ko, nagmamalasakit lang yun sa amin ni Tina. Buti naman, nauunawaan mo. Maingay lang talaga siyang tao. Asa na nga pala si Tina? Magpapaalam na ako. Nag-aayos ng mga gamit. Dito, punta ka na lang dito anytime ha. At minsan, mag-iinuman tayo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Bakit ganyan ang mukha mo? Akala ko makakahinga na tayo pag nakalipat na ng bahay. Hindi pa rin pala. Tina, Ang dami pa nating mga gamit na dapat bilhin. Ay, kailan magiginhawa ang buhay natin, Ronel? dahan-dahanin lang natin. Huwag kang magmadali. 5 taon na tayong kasal. Pero pakiramdam ko, nagsisimula pa lang tayo sa buhay may asawa. Hindi naman talaga madali ang bumuo ng pamilya eh. Yun nga mga batchmate ko nung college. Malayo na yung narating nila. May isa na nasa Amerika na, buhay doon niya. May isa naman, hindi lang isa kundi 2 ang bahay. Yung isa na wala pang asawa, wala nang ginawa kundi umikot sa iba't ibang bansa. Inikot na yata buong mundo. Tapos ako, heto. Nakakahiga sa kutsyon na nilatag sa sahig kasi wala pang kama. Tina, Siguradong bibisita si mama dito. Dapat palaging maayos ang bahay natin. At saka dapat kahit papano, malagyan na natin ito ng mga gamit. Kakahiya. Siguradong ako na naman yung tatalaka noon kapag nakita niyang walang kalaman-laman itong bahay. Tagal naman ang order natin. Oo nga eh. Ay, Connie, tingnan mo to. Alin maganda? Ano yan? Sofa? Para sa bahay. Teka. Mukhang mas bet ko yung kulay gray. Ay, pareho tayo ng taste. Wow! Bibili ka ng sofa? Oo. Para kapag bumisita si mama o kaya yung mga kapatid ko, meron silang mauupuan na malambot. Ay, mamahalin yan. Nagtabi ako doon sa sweldo ni Ronel nitong mga nakaraang buwan. Tapos, sakto payday niya sa susunod na linggo. Tama yan. Maging wise ka sa financial management. Magtatabi ka palagi. Tama si mama. Hindi porke may bahay na kami, solved na ang problema namin. Mahirap pala talaga ang bumuo ng pamilya, Connie. Ay, kaya nga hindi pa ako nag-aasawa, di ba? Pero, nitong mga nakarambuan, lalo na nung nagkasakit ako, ay, naramdaman ko na kailangan ko rin talaga ng katuwang sa buhay. Kaya kahit sinasabi ninyong mahirap, I will take the risk. Si Tito bang tinutukoy mo? Uy, kinilig. Oh, ano na palang status niyo? Secret!
gabi na. Wala pa rin si Ronel. Oh, Ronel. Ginabi ka. Bakit gising ka pa? O bakit ganyan itsura mo? May problema ka ba? Kain mo na ako. Di pa ako naghahaponan. Okay, sige, sabay na tayo. Di pa rin ako naghahaponan eh. Hinihintay kita. Oo nga pala. Umorder ako ng sofa. Total, meron naman tayong naitatabi. Meron ako naitabing pera. Tapos payday mo sa susunod na linggo, di ba? Huwag ka na munang gumastos. Bakit? Magtipid muna tayo. Bakit nga? May nangyari ba? Nag-lay off ang kumpanya eh. Kasama yung mga baguhan. Kasama ako. Ibig mo sabihin? Oo. Wala na akong trabaho. Ano? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ilang araw mo na kamong hindi kinikibo si Ronel? 5? Oo, Tito. Oh, Sa totoo lang, di ko maintindihan ang nararamdaman ko nung sabihin niya sa akin na natanggal siya sa trabaho. Para akong nanlumo na may kahalong inis. Pero nakaawa rin ako sa kanya. Kaya ayoko muna siyang kausapin. Di ko alam kung anong magiging reaction ko, Tito. Baka mamaya mag-away lang kami. May masabi ako hindi maganda. Magkasakitan kami. sa tingin mo, nakakabuti pa sa inyo ang ginagawa mo? Hirap na ako sa buhay namin. Mabuti nung nasa bahay kami, mayroong nag-aalaga kay baby. Ngayong bumukod kami, siyempre, kinailangan namin kumuha ng yaya. Hindi ko na alam kung saan kukunin yung mga panggastos. Kakarampot lang naman yung sweldo ko sa trabaho. Tina, hindi ko man eksaktong alam kung gaano kahirap ang pinagdaraanan mo. Pero hindi mainam na patagalin ninyo ang hindi pagkakaunawaan. Ayoko naman magmagaling dahil wala naman akong asawa. Pero naniniwala akong napag-uusapan ng lahat. Tito Gabi, ano na naman ang sasabihin ni Mama pag nalaman niya? Uy, ba't naman si Ate Petra na naman ang iniisip mo? Alam mo namang masakit siya magsalita. Ayoko nakakarinig si Ronel ng mga patutsada niya. Ay, nako. Wag na muna yan ang isipin mo. Ayusin mo muna ang gusot ninyo ng asawa mo. Bakit dito na natulog ng mag-ama sa sala? Ano ba yan? Ronel. Tina, narito ka na pala. Bakit dito kayo natulog? Ilagay mo na yung bata doon sa higaan. Nagapunan ka na ba? Hindi pa eh. Iniintay kita. Oh, sige na, ihiga mo yung bata doon. Sabayan mo na akong kumain. Sige. Ronel, habang wala ka pang trabaho, ikaw na munang mag-alaga sa anak natin para makabawas na sa gastos yung pambayad sa yaya. Oo, mauti na. Pero maghanap ka pa rin ng trabaho, ha? Oo, naghahanap naman ako eh. Yung nakuha mo sa dati mong trabaho, itabi muna natin para may emergency fund tayo. Nahirap na. Oo, sige. Oh, ikaw na lang yung magugas ng mga pinagkainan. Maglalaba ako. Naglaban ako. Ah, ganun? Oo. Mainit kanina eh.
Kaya natuyo agad. Naitupi ko na rin. Oh, sige. Pero ako na ang maghuhugas ng mga pinggan. Magpahinga ka na. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Talaga, Tito? Oo nga. Pwede kitang ipasok na financial advisor. Kaso di ba mahirap magbenta ng insurance? May training naman. Sige, Tito. Salamat. Hulog ko talaga ng lakit. Oh, ikaw natatagay. Dinadaya mo yata ako eh. Hindi, Ito! Tina. Nariyan ka na pala. Oo, dito na pasyal ka. Ay, maaga ako natapos sa meeting ko. Malapit dito yung venue, kaya sabi ko, daanan ko kayo. Nagkayayaan kami ni Ronel na tumagay ng konti. Ay, pasyal ka madalas dito para may nakakausap yung si Ronel. Kasi sila na lang ni Baby ang magkasama lagi Oo. Hindi na ngayon. Ha? Ipapasok daw ako ni Tito sa pinagtatrabahuhan niya, Tina. Uy, talaga? Oo. Tito Gabi. Oo. Baka umiyak ka na naman. Talaga, pag yumaman kami, magpapatayo ako ng rebulto mo dito sa bakura namin. Sira. Maupo kayo. Si Tina. Nasa banyo po naliligo. Yung apo ko. Tulog po. Oh, Ma. Oy, may dala akong prutas. Ay, Nag-abala pa kayo. Ma niyo po, Ma. Kawan ka ng Diyos. Sino nagatid sa inyo? Parang may narinig ako, tunog ng kotse yung huminto. Si Joel. Dati mo bang boyfriend? Si Joel? Ay, oo. Kasi nadaanan niya ako, naghihintay ng sasakyan. Dito na pala siya. Kabababa lang daw niya sa barko. Hoy, alam mo, mukhang bagong bili nga yung sasakyan niya. At saka, nagpapatayo na rin daw siya ng bahay. Ay, mabuti naman. May mga gamit na pala kayo. Si Tina ang... Atas yan ang pagsisikap ni Ronel, Ma. Ha? Mabuti naman, may naipupundar ka na, Ronel. Mabuti talaga ang bumubukod. Kasi natututon tumayo sa sariling mga paa. Opo, Ma. Bakit ka nagsinungaling kay Mama? Galing sa sweldo mo yung mga ipinamili natin ng mga gamit dito. Kasi kapapasok ko lang sa bago kong trabaho, di ba? Ayaw mo ba nun? May pogi points ka na kay Mama. Tina, Tsaka isa pa, ang pera ko, pera mo rin. Dahil mag-asawa na tayo. bumubuo ka ng ibang imahe ko para kay Mama. Para matanggap ka na niya. Para hindi ko na naririnig sa kanya na wala akong kwentang magdesisyon. At para mapatunayan kong hindi ako nagkamali, na ikaw ang pinakasalan ko. Tina, Tama na yan, matulog na tayo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, may regalo kasi inaanak ko. thank you, Connie. Hoy, balita ko, financial advisor ka na ngayon. Oo, nahihirapan nga ako eh. Ay, dati rin akong ganyan bago ako lumipat sa real estate. Talaga?
Basta, be confident lang kapag nagpipresent ka. Mabuti na lang pala, pumunta ka rito, Connie. Bigyan mo nga ako ng mga tip. Siguro pwede namang umupo tayo, Ay, no? oo, sige. Naku, pasensya ka na. Naratel ka yata sa red lipstick ko, eh. Upo ka. Kukuha ako ng mainam. Okay na sa akin ang beer. Puro ka talaga kalokohan. Ay, ano ba? Matagal pa ba si Tina? Hindi. Pinaliliguan lang si baby. Sige. Kuha lang ako ng mainam, tapos turuan mo ako, ha? Para makabenta na ako. Sure. Ano? 3 beses pa lang kayo nag-date ni Tito. Ayaw mo na? Ayoko na. Nagbago ng isip ko. Bakit naman? Ano ba yan? Umaasa pa naman ako sa inyong dalawa. Narealize ko lang na ayoko talaga mag-asawa. Hindi ko kayang isuko ang kalayaan ko ngayon na single ako. Ayoko na. Meron nangungulit sa akin, nagtatanong kung nasaan ako, kung sino kasama ko, kung ano ginagawa ko. Para ako nasasakal. In short, binasted mo si Tito. Sorry, Tina. Ay, Connie. Siguro, wala akong calling sa pag-aasawa. Ano pa ba magagawa ko? Hindi naman kita pwedeng pangunahan. Salamat sa pangunawa, ha, Tina. Pasensya ka na. Ginabi ko eh. Anong ginabi? O umaga na, oh. Alauna na. Sinama ko lang yung titong minum eh. Heartbroken daw kasi. O, sige na, mag-bis ka na. Huwag kang tatabi sa akin, ha? Pag ganyan ang amoy mo. Sige. Ano sabi ni Tito? Hindi naman masyadong nagkwento. Basta uminom lang ng uminom ng alak. Kaya nga ako na yung nag-drive pa uwi eh. Ay, kawawa naman pala siya. Hindi, bibis na muna ako, ha? Sige. Thank you, Connie, sa pagkatid mo sa akin. No problem. Ngayon, alam mo na ang sunod mong pag-iipunan. Sasakyan. Oo, pero matagal pa siguro yon kapag na-promote na ako. Ay, siya nga pala. Kumusta na si Ronel? Okay naman. I mean, nakabenta na ba? Sabi niya, may client siyang kausap kahapon na mukhang kukuha. Mabuti naman. Sabihan mo, if need niya ng more tips, he can count on me. Okay. Thank you, ha. O, sige na. Okay. Sige, ingat ka. Ano ito? Birthday ni Mama. Ikaw yung magbigay niyan. Sabihin mo, ikaw yung personal na pumili ng regalo na yan. Tina, magsisinungaling na naman tayo. Binibuild up nga kita sa kanya. Ano ka ba? Pero, Sige na, bitbitin mo na yan. Bibihisan ko lang si baby, tapos aalis na tayo. sige. O, iyan na ba ang suit mo? Oo. Kaya mama lang naman ang punta natin, di ba? Ayos natin t-shirt. Ay, magpolo ka. Polo. Bakit ba kailangan kong ulit-ulitin ang mga sinasabi ko? Ha?
Nagustuhan ni Mama yung regalo mo, sabi ng kapatid ko. Regalo mo. Ronel. Naalis na ako. May imimit akong kliyente. Sorry, Ronel. Kailangan kong gawin ito. Ay, buti pa maglinis na ako ng kwarto. Marami na naman yatang dumi dito sa silong ng higaan namin. Ano to? Sapatos. Bago to ah. Kay Ronel ba ito? Branded. Original. Nakalimutan ko pala yung flash drive ko. Ronel, sa'yo to? Ha? Oo. Mamahalin to ha. Saan ka kumuha ng pambili? Binili mo? O may nagbigay sa'yo? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Binili ko yan. Matagal na. Kaya lang, na-delay ang delivery. Matagal ko nang nabayaran yan nung may trabaho pa ako. Grabe, no? Super delayed naman. Kaya nga eh. Dati ko kasing katrabaho yung nagpapa-order. Naabala raw yung package kasi galing yan sa ibang bansa. Pero, Ronel, pagtipid-tipid muna tayo ngayon, ha? Oo, Tina. O ano yung naiwan mo? Late ka na yata. Ha? Ano nga ba yung naiwan ko? Ano ba yan? Absent-minded mo naman. Ay, oo, naalala ko na. Flash drive. Doon nakalagay yung presentation ko eh. Uy, ayun yata sa may salamin. Oo. Ayan, napakabait naman ng baby ko. Tulog na agad. Thank you. Kakapaglaban na ako. Yo, si Ronel, itong tawag. Oh, Hindi ako makakauwi. ano? Bakit? Nag-out of town kasi kami kanina. Kasama ko yung mga katrabaho ko para sa isang presentation. Kaya lang, nasiraan kami. Dito muna kami sa apartment tutuloy. Wala na kasing masasakyan eh. Ganun ba? O, sige, okay. Ay, teka, kumain ka na ba? Oo. Okay, sige. Buti pa. Ilak ko na yung pinto. Mukhang kailangan ko na yata kumuha ng yaya. Tatawagan ko si Mama. Magpapatulong ako sa kanya. Ang bango. Ilang minuto na lang ito. Makakakain na tayo. Hindi talaga ako nagkamaling dumaan dito sa bahay niyo. O sige na, Connie, maupo ka na. Ihahain ko na ito. Sige, gutom na talaga ako. Sinabi mo pa. Oh, si Ronel? Oo. Oh, Tina? Tito, magkasama pala kayo? Oo, hinatid ko na si Ronel kasi... Si Connie dumaan saglit. Hi, Gabi. Hi. Connie, narito ka pala. Hi, Ronel. Ano, kamusta ang trabaho? Ayos. Salamat sa mga tip mo, ha? No problem. One shot away lang ako. Oo, maupo na kayo. Sabay-sabay na tayong kumain. Tamang-tama, luto na yung ulam. Maghugas lang ako ng kamay. Tabi na kami ni Connie.
Okay lang ba, Connie? Oo naman. Ronel, bakit hindi mo sinabing kasama mo si Tito? Ha? Hindi ko naman alam na nandito si Connie. Ako tuloy ang naiilang eh. Oo, okay lang yan. Hey, magain ka na. Gutom na ako eh. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Papang, salamat dito sa mga dala nyo. Mukhang ang tamis nitong mga kamote na to ah. Talaga. Ako na pumunta rin kasi wala na yata kayong planong umuwi sa probinsya eh. Pasensya na ako, Papang. Pareho kaming busy sa trabaho ni Tina. Oo nga po. Ayos lang na magsikap sa buhay, ah. Pero sana hindi nyo nakakaligtaan ang obligasyon nyo sa isa't isa, ha? Kaya nga po, sinisiguro namin na magkatuwang kami sa lahat ng bagay. Hindi, yan ang tinutukoy ko. Oh? Papang, 2 taon na ang apo ko, ha? Ala ba kayong planong bigyan siya ng kapatid? Papang? Tama naman si Papang, Ronel. Mukhang nakakalimutan na natin yung obligasyon sa isa't isa. Kailan ba tayo huling nagsiping? huwag maintindihan si Papang. Ganun lang talaga magsalita yan. Minsan di pinag-iisipan. Pero totoo naman eh. Wala na talaga tayo. Tina, pareho tayong pagod. Isa pa, ikaw na rin na may sabi, hindi pa. Mahirap ang buhay. Kaya baka madagdagan ang anak natin. Hirap pa tayo ngayon. Isang beses pa lang ako nakakabenta ng insurance. Ronel. Mas mabuti na ito para hindi agad masundan si baby. Sige, matulog ka na. May 2 missed call na si Mama. Ba't kaya? Wala pa naman akong pangtawag. Ay, si Ronel, ayun yung cellphone niya. Sigurado may pantawag siya. Ay, bakit may pin ang phone niya? Tina, Ronel? bakit hawak-hawak mo cellphone ko? Makikitawag sana ako. Kaya lang, may pin. Aka na. Bakit may pin code ang cellphone mo? Di ka naman naglalagay niya dati, ha? Sa trabaho kailangan. For security purposes. Bakit ba? Sino ba tatawagan mo? Si Mama. Sandali, ako na magdadayal. Oh, sino yan? Katrabaho ko. Ang papatayin ko, ma'am. Tatawag na lang ako mamaya doon. Bakit ayaw mo pakita sa akin yung cellphone mo? Ako na nga tatawag kay nandyan? mama eh. Oh, ayan. Nagre-ring na. Diyan ka na. Hello, Ma. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Dito na kayo matulog sa kwarto niyo dati. 2 araw lang namang wala ang kapatid mo. Huy, Tina. Tina! Ay, ano, Ma? Ano sabi niyo?
Kanina pa kita napapansin. Mula nang dumating kayo rito ng apo ko, bakit ba parang tulala ka? Wala. Pagod lang ako sa trabaho. May problema ba kayo na Ronel? Kinukonsumi ka na naman ba ng asawa mo? No, hindi ho. Hindi naman consumption si Ronel eh. Oo, dati medyo easy-go-lucky siya. Pero ngayon, masinop na siya. Abay, dapat lang, ano? Ay, siya. Maiwan muna kita. May pinakukulo pala akong tubig. Sige ho. Ay, bakit ba ganitong nararamdaman ko? Parang may mali. Salamat, Manong. Talaga kaloko. Ha? Si Connie? Bakit nani dito yan? Alam naman yung wala ako dito ah. Tina! Pakibitbit nga tong bag na may lamang damit. Oo. Hi, Tina! Kanina pa kita hinihintay eh. Napapadalas yata pagpunta mo dito, Connie. Kasi may mga bagong unit na pinagagawa sa may unahan ninyo. Kaya may mga kliyente ako dito. Ganun ba? Sabi ni Ronel, pauwi na raw kayo. Halika. Doon tayo sa loob. Hindi na naman siya umuwi ngayong gabi. Napapadalas yatang hindi umuwi itong si Ronela. Bakit ba ganitong nararamdaman ko? Talagang kinakabahan ako. Tatawagan ko siya. Aalamin ko kung nasan siya ngayon. Ring lang ng ring. Si Connie kaya yung tawagan ko. Oo, tama. Dadial ko yung number niya. Ay, naku, Diyos ko. Sana mali ang kutob ko. Ring lang din ng ring ang cellphone. Anong sabi mo? Tito Gabi, hinala ko lang naman ito. Paano mo naman naisip na may babae si Ronel? Ilang buwan na akong kinukutuban. Tina, baka paranoid ka lang. Sana nga, paranoid lang ako. Kulang lang siguro kayo ng babe time. Ayan, isa pa yan. Bakit? Matagal na kaming hindi nagsisiping ni Ronel. Talaga? Oo. Kaya nga, Tito, anong gagawin ko? Uy, ako pa talaga ang tinanong, ha? Hindi ako credible magbigay ng advice sa mga ganyang problema. Mapapraning na ako. Pati cellphone niya may PIN code. Madalas din, hindi siya muuwi. Pwede ba ikalma mo muna ang isip mo? Paano? Ang tanong, ano ba ang pagkakakilala mo kay Ronel? May tendency ba siyang magloko? Ano ba yan? Kung bakit naman kasi nakalimutan ni boss na pirmahan yung mga voucher. Kailangan ko patuloy siyang puntahan dito. Ay, saan nga bang floor dito sa hotel yung conference niya? Second floor. Doon lang ako sa hagdan dadaan. Oh, teka.
Si Ronel ba yun? Siya nga. Siguro may kliyente siya dito. Bulin ko. Ang bilis maglakad eh. Saan papunta yun? Bakit pumasok sa hotel? Sa room 204. Pupuntahan ko. Kakatok ako. Ay, hindi. Doorbell pala. Magdo-doorbell ako para kunwari room service. Tama. Nanginginig ang kamay ko. Kaya mo to, Tina. Kaya mo to. Diyos ko. Sana mali ang naiisip ko. Yes? Tito? Tito Gabi? Andiyan na agad yung in-order ko. Tina? Anong ibig sabihin nito? Tina, ano ginagawa mo rito? Ikaw! Kayong dalawa! Anong ginagawa niyo dito? Lumayas ka dito ngayon din! Tina, magpapaliwanag ako. Ayan ang damit mo! Ayoko na makita pa yung pagmumukha mo! Tina, pakinggan mo. Kahit anong sabihin mo, hindi mo na mababago pang katotohanan! Ang katotohanan pinagtaksilan mo ako! Walang niya ka! Sa kabila ng lahat ng ginawa ko para pagdakpan ang mga pagkukuyang mo sa pamilyang ito! Para matanggap ka ng nanay ko! Ng mama ko! Patapos ngayon anong sasabihin mong dahilan? Kung bakit mo nagawa sa akin ito? Ha? Ano? Napagod na ako! Ano? Dati, akala ko para sa akin ang ginagawa mo. Para protektahan ako sa maling pagtingin ng mga tao sa paligid mo. Pero ang totoo, para sa ilang naman ang lahat. Dahil natatakot kang tanggapin ang mali ang desisyon mong magpakasal sa akin. Pagod na ako. Pagod na ako magsuot ng maskarang ikaw ang may gawa. Tuluyan na kayang masira ang pamilya ni Tina at Ronel? Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, June Legaspi, at si Bobby Cruz sa papel na Ronel. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang kapanapanabik at mainit na huling kabanata ng kasaysayang ito. Pagod na akong magsuot ng maskarang ikaw ang may gawa. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Dati akala ko para sa akin ang ginagawa mo. Para protektahan ako sa maling pagtingin ng mga tao sa paligid mo. Pero ang totoo, para sa iyo lang naman ang lahat. Dahil natatakot kang tanggapin na mali ang desisyon mong magpakasal sa akin. Pagod na ako. Pagod na akong magsuot ng maskarang ikaw ang may gawa. May pangako ang bukas.
Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Ako nagtulak sa akin para gawin ko ito. Oo! Tama ka! Ginawa ko ang lahat ng yon para hindi ako pagtawanan ng mga tao na sinayang ko ang isang matinong lalaki para sa isang tulad mo! Alam kong mali ako! Pero araw-araw pinipilit kong tanggapin ang desisyong ginawa ko dahil asawa kita at minahal ko. Alam kong may pagkakamali ako. Pero hindi sa matadahilan yun para magtaksilan mo ako! Kahit ano bang dahilan, hindi kailanman magiging tama ang magtaksil! Hindi yun sapat na dahilan para makipagrelasyon ka sa iba! At kay Tito Gabi pa! Matatanggap ko pa kung babae ka lago, Yumi. Pero pumatol ka sa kapwa mo lalaki at tsuhin ko pa! Kadugo ko, Ronel! Nakakasuka kayo! Nakakadiri kayo, mga baboy! Paano ko ito sasabihin kay Mama? Tina, hindi ko rin alam. Hanggang ngayon, nanginginig ang bawat himaymay ng laman ko. Ang puso ko parang dinudurog. Ang sakit-sakit. Bakit kailangan mangyari to? Bakit kailangan mangyari to sa pamilya ko? Sige lang. Iiyak mo lang yan, Tina. Si Tito Gabi, bakit niyo ito nagawa sa akin? Bakit? Hindi ko maintindihan, Connie. Teka, kaya ba inayawan mo si Tito ko? Ha? Connie? Oo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Unang date pa lang namin. Iba na ang napansin ko sa kanya. Pero gusto kong makumpirma, kaya nakipag-date pa ako ng 2 beses. Hindi ko na sinabi sa yung totoo. Dahil baka isipin mo, sinisiraan ko siya. Lalo na at nire-respeto mo siya ng gusto. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagsisink in sa akin ang lahat. Para akong mababaliw kapag binabalikan ko yung pagkakataon na nahuli ko sila sa hotel. Tina. Connie, I'm sorry. Sorry. Bakit ka nagsasorry? Kasi noong una, kala ko ikaw ang babae ni Ronel. Ano? Dahil napansin ko, naging close kayo. Kaya yung unang kutob ko, kung may babae man siya, pwedeng ikaw. Sorry. Sorry. Hindi ko alam na may sexual palang asawa ko.
Di ba sabi ko sa'yo, umalis ka na sa bahay na ito. Gusto mo bang iparating ko kay Papang yung ginawa mo? Nagkamali ako. Patawarin mo ko sa mga sinabi ko. Kasalanan ko lahat. Nagsisisi na ako. Umalis ka na dito. Ayoko na makita pa yung pagmumukha mo. Nandidiri ako sa'yo. Tinawag mong gawin sa akin ito. Bago mo ginawa ang lahat ng ito, dapat inisip mo muna yung kahihinat na ng irresponsable mong desisyon. Hindi mo man lang ba naisip ang anak natin? Isa kang ama. Kapag lumaki ang bata, ikaw ang titingalain niya. Patawarin mo ko, Tina. Patawarin mo rin ako, Ronel. Patawarin mo ako sa mga pagkakataong minanipula kita. Patawarin mo ako dahil pinili kong baguhin ang imahe mo sa harap ng ibang tao. At patawarin mo ako kung hindi ko maibibigay ang kapatawarang hinihingi mo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ronel, Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Ikaw! Raya! Nasasaktan ako, Ronel! Sinamantala mong magulo ang isip ko para makapasok ako sa patibaw na ginawa mo. Ako? Ako may kasalanan? Ha? Sino ba unang lumapit? Huwag mo akong sisihin sa mga nangyayari nito dahil pareho natin itong ginusto. Sinira mo ang pamilya ko. Sinira mo ang pamilya ko! Ikaw! Ikaw ang sumira sa pamilya mo! Hayop ka! Hayop ka! Aray, naku, ah! Papatayin Iwan mo kita! ako! Papatayin kita! Papatayin kita! Asan ba yung susi na? Bumalik ka rito! Gabi! Ilang beses ko na itong pagpunta rito. Mukhang palagi kong hindi naabutan si Ronela. Atina, Ma, magtapat ka nga sa akin. Nag-away ba kayo? Bakit? Nag-resign na naman sa trabaho. Ano na naman ang ginawa ng asawa mo, ha? Hindi pa rin ba naghahanap buhay ng maayos? mas matatanggap ko pa nga habang buhay siyang maging tamad. Ano ibig mong sabihin? Sana nga, lasinggero na lang siya. O kaya sugarol. Ayos lang sa akin kahit wala siyang trabaho, Ma. Kahit habang buhay siyang nakahilata dito sa bahay. Bakit ba? Ano ba nangyari? Ma! Ulong niyo! Ate! Ang buko! Sabi ko na nga, be! May hinala na ako naman para ibalik na pagkatao mo! Ate! Ang buko niya, ha? Tama na! Napakaraming lalak sa mundo! Bakit ang asawa pa ng anak ko? Pamangkin mo si Tina! Akala ko ba mahal mo pamangkin mo? Patawarin mo ko! Nadala lang ako ng emosyon ko! Isang kulaking kaibigan! Ate naman, patawarin mo na ako! Hindi na ako pinapatulog na nagawa kong ito. Pinili ko naman takasan pero natalo ko ng tukso. Kaya patawarin niyo na ako. At
At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tina! Papang, Ang anak ko. Ano nangyari sa anak ko? Kumusta na siya? Ha? maayos na po ang kalagayan niya. Eh, bakit ba? Ano ba nangyari? Ang narinig ko, tumalon siya sa tulay. Mabuti na nga lang may nakakita, kaya naligtas agad siya. Eh, bakit? Bakit niya ginawa yun? Papa, May malaki bang problema ang anak ko? May malaki ba kayong problema? nalubog po sa utang si Ronel, kaya pasensya na po kayo. Hindi ko inakalang magtatangka siya magpakamatay. Diyos ko. Ipagpasalamat na lang po natin. Buhay siya. Umalis na ang Tito Gabi mo. Eto, may iniwan siya sulat para sa'yo bago siya lumipad patungong Singapore. Sunugin niyo na lang yan, Ma. Di na. Kahit ano pa nakalagay dyan, hindi na niyan mababago pa ang nangyari. Siguro, kapag lumipas ang mahabang panahon, mapatawad ko rin siya. Pero sa ngayon, di ko kaya, Ma. Wala sa isip ko na patawarin siya sa kanyang nagawa. Dito na muna kami sa bahay. Ayoko nang umuwi sa bahay na yun. Baka mabaliw ako. Oo. Dumito ko na muna. Dumito na muna kayo ng aking apo. Bakit mo ginawa yun, Ronel? Patawarin po ko, Sana'y nagsabi ka lang sa akin. Eh, kahit sana ibinenta ko ang lupain natin para mabayaran mo ang malaki mong pagkakautang gagawin ko. Huwag mo nang uulitin yun, ha? Huwag mong sayangin ang buhay mo. Ano yung sinasabi niyong pagkakautang? Huwag ka lang magsinungaling pa. Sinabi na sa akin ni Tina ang lahat. Papang, Nalubog ka raw sa utang, kaya mo tinanggang magpakamatay. Ronel, anak, magkano ba, ha? Magkano kailangan mo? Ibebenta ko ang lupang sakahan natin sa probinsya para may pambayad ka. Dalawang buwan na nakakalipas. Ano, kumusta ka na? Eto, Connie. Sinusubukan kalimutan ang lahat at magpakatatag para sa inaanak mong makulit. Mabuti na lang naririyan ang inaanak ko. Kung hindi, Baka nawala na ako sa katinuan. maghihilom din ang sugat, Tina. Sana nga. Dahil pagod na ako. Pagod na akong magpanggap na hindi ko na naaalala ang lahat. Ang mabuti pa, sumama kayo sa akin. Saan naman tayo pupunta? Mamamasyal tayo.
Bakit ka na pa rito? Akala ko hindi mo ako harapin. Ano sadya mo? Ipaanal na natin ang kasal natin, Tina. Sige. Hindi na ako karapat-dapat pang tumayo bilang asawa mo. Pero sana kahit papano, hayaan mo pa rin akong maging ama ng anak natin. Salamat nga pala sa ginawa mo. Salamat at pinagtakpan mo kung muli kay Papang. Hindi yun para sa'yo. Para kay Papang yun. Ginawa ko yun dahil ayaw kong ako ang sisihin ng mga tao. Sakaling atakihin siya sa puso kapag nalaman niyang ginawa mo. Tina, Umalis ka na. sana dumating ang araw na mapatawad mo pa rin ako. Hinihiling ko ito hindi para sa akin kundi para sa iyo. Ayokong habang buhay mong indahin ang sakit ng ginawa ko sa iyo. Ako ang gumawa ng kasalanan. Kaya ako ang dapat na magdusa, hindi ikaw. Kung kulang ang buhay ko sa mundong ito para pagdusaan ang nagawa ko, pagbabayaran ko ito hanggang kamatayan. Pero, sana, ganito man ang nangyari sa pamilya natin. Huwag mong kalilimutang para sa iyo at sa anak natin. May pag-asa pang naghihintay. Dahil may pangako ang bukas. O mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang araw sa buhay, pinamagatang pagod na akong magsuot ng maskarang ikaw ang may gawa. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghalay sina Rosana Villegas, Susan Robles, Leonel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, June Legaspi, at si Bobby Cruz sa papel na Ronel. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Sanoga. Superbisyong teknikal nila Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod muli po namin kayong hahatnan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin sa ating natatanging dulang may pangako ang bukas.